Cybertruck, maganda naman siya, kaso may presyo eh. Mahal yung presyo. Isa nga ba itong futuristic design o low effort concept, mala science fiction kung tutuusin, na kung saan ang konsepto ng sasakyang ito ay para bang nanggaling sa ibang planeta. Kakaiba, weird, at nasobrahan naman ata sa pagiging minimalist sa design. Yan mismo ang description ng Cybertruck, ang pinakabagong addition sa electric vehicles ng Tesla. Paano ba naman? Ang typical na pickup truck ay ganito ang mga disenyo at talaga namang naiiba ang Cybertruck. Mula sa paglabas ng sasakyang ito noong 2019, napakadaming reaksyon ng tao ang kumalat online na magpahanggang ngayon ay usap-usapan pa rin. Sari-saring komento ang lumaganap, hindi dahil sa performance, hindi dahil sa may-ari ng Tesla na si Elon, kundi dahil sa disenyo nito. Ayun, naalala ko yung first time kong makakita ng Cybertruck dito sa Canada. Yun bang para talaga siyang out of film, out of the movie Interstellar. Basta yun, yung movie na about sa ibang planeta. Anyway, napakaganda niya para sa akin kasi nga bagong-bago compared sa ibang mga pickup trucks. Hindi siya yung kapareha ng lahat, kumbaga, naiiba siya. Kaya nga nung nakita ko yon first time, alam ko na kaagad eh. Cybertruck ko. Na-recognize ko na kaagad siya. Kahit na yun pa lang yung first time kong makakita, kahit na wala namang emblem, wala namang badge na nakalagay na Cybertruck yon. Nakita ko lang siya online and na-recognize ko siya in person na ganun kabilis. Pero wag ka. Alam mo bang ang exterior ng Cybertruck ay solid stainless steel? At ayon nga sa mga naging test dito, kahit natamaan daw ito ng bala, ay kayang-kaya nitong maabsorb. Wow naman! Aakalain mong parang tangke ang Cybertruck. Hindi siya ordinaryo kumpara sa ibang exterior ng mga pickup trucks. Syempre, ang isang feature ng mga electric cars na naging lamang nila laban sa gas-powered na sasakyan, ang mga electric vehicles ay napakabilis. Akalain mong kaya nitong makapag-accelerate from 0 to 60 miles per hour sa loob lamang ng 2.6 seconds. Ikaw na, Elon! Ultimo mga supercars at hypercars ay nadaig sa acceleration na ito. Yun yung isang lamang ng mga electric vehicles compared sa mga gas-powered na mas mabilis yung acceleration nila. Okay. 'Di ba? Anyway, itutuloy ko yung kwento kanina. Alam mo na kaagad na-recognize ko na kaagad, Cybertruck, sa stainless steel pa lang na design niya, alam mo yung parang yero. Oo, sabi kong ganyan, ano to, aluminum? Yero? Ang akin lang, parang siyang drawing lang ng bata. 'Di ba? Na hindi niya masyadong dinisenyuhan, but all in all, ang mga nakikita kong naka-Cybertruck dito sa Canada, mostly mga professional, naka-suit and tie, executives yung style nila, 'di ba? Itong akin, hindi naman hindi pa nga to nada-dry clean eh. Oo, wala, hindi hindi to pang Cybertruck. Dahil nga sa paglaganap ng mga electric vehicles, isa ang Cybertruck sa mga maituturing na pinakatipid dahil sa hindi mo na kailangan maggas. Lalo na ngayon, ay nako, sa taas ba naman ng presyo ng gas? Ang maintenance din ng Cybertruck ay napakababa. At dahil nga sa electric powered ito, masisiguradong ang driving experience mo ay napakatahimik at kalmado. Hindi lang mga YouTubers at sikat na personalidad ang may gusto sa Cybertruck. At syempre, ang pinaka-dominant din na big man ng NBA na si Shaquille O'Neal ay meron nito. Sa kasalukuyan, nasa 150,000 Canadian dollars ang presyo nito, halos doble kumpara sa mga average pickup trucks. Ngayon, if ever man bibigyan ka ng choice, mas gugustuhin mo ba ng electric vehicle or yung mga gas-powered, natural gas?
Para sa akin, ang pinaka-safe na answer dyan is yung dalawa. Yun bang may pagpipilian ka? Okay, for example, gusto mong mag-adventure. Ngayon, may mga lugar na sad to say, wala pang mga charging station. 'Di ba? Paano yun? Kung ginamit mo yung electric vehicle mo, kailangan mong mag-charge, power bank? So, yun yung isang challenge pa din ng mga electric vehicles. Hindi pa naman siyang as in widely na kahit saan may charging station compared ng mga gas station. 'Di ba? Kahit saang kanto, makakakita ka ng pwedeng pagpagasan. Ngayon, when it comes to electric vehicles, mas mahirap siya ng konti. So, ang pinaka-safe na answer dyan, dalawa. Magasto yun Ayon kay Elon, ang disenyo ng Cybertruck ay purely for practicality rather than aesthetic. At kitang-kita nga naman kung gaano ka-practical ang ginawa nilang disenyo. Hindi rin maitatanggi na dahil sa kakaiba nitong disenyo, ay napakadali lang niya ma-recognize. Alam mo na kaagad, sa isang tingin pa lamang. At dahil na rin sa pag-usbong ng electric vehicle market sa buong mundo, lalo na sa China, naging paligsahan nga ang pagkakaroon ng branding at marketing pagdating sa mga consumer worldwide. Ikaw, gusto mo ba ang disenyo ng Cybertruck? Kung may pagkakataon, bibili ka ba nito? Ano ang isang babaguhin mo dito kung sakali? If ever man may babaguhin ako sa Cybertruck, yun yung presyo. Medyo mahal So, sa lugar natin dito sa Canada, gaya ng nabanggit ko kanina, usually ang mga nagda-drive, mga executives, sa akin, 150,000 Canadian dollars. Parang mahal nun Oo, yung mga typical na pickup trucks na bago, gaya ng Toyota Tundra, mga ganyan nasa magkano? 70,000-80,000 Canadian dollars. So, medyo mataas yung presyo. Hindi ko afford. Love it or hate it, at the end of the day, wala namang pumipilit sa iyong bilhin ito. Ika nga ng isang engineer ng Cybertruck. Totoo nga naman, lalo na kung napakadami namang sasakyan dyan na pwede mong pagpilian. At kung susumahin ang naging controversial at viral nga na reaksyon ng mga citizen online ay sadyang nakatulong upang mas lalo pang umangat ang sales at recognition hindi lang ng Cybertruck kundi ng Tesla. Tunay nga na napakatalino mag-isip ng mga tao. Ang dating konsepto lamang ay isa na ngayong ganap na realidad. Hindi rin maitatanggi na ang mga electric cars ay nakakatulong upang mabawasan ang carbon dioxide at ang laganap na global warming. Kasi sa tingin ko, kahit na gustuhin man ng iba na bumili ng mga electric cars, kung mahal din ang presyo nito, 'di ba? Hindi siya affordable. Obviously, mas pipiliin na lang nila yung mga gas-powered na mas mura ng konti. Hindi lang naman siya about sa disenyo, kundi sa presyo din, 'di ba? Oo. So, sa akin, baliwala naman yung opinion ko kasi hindi ko naman siya afford. Pwedeng okay ako sa design, 'di ba? Kahit sabihin kong hindi naman maganda yung disenyo, hindi ko rin lang afford So, wala rin. Kailangan mo lang sigurong ma-appreciate Iba't ibang sasakyan, iba't ibang disenyo. Hindi naman maganda kung lahat pare-parehas. Maganda rin yung naiiba ng konti yung disenyo ng sasakyang ito. Kung matripan mo, good. Kung hindi mo trip, okay lang. 'Di ba? Pero yun, dapat babaan ng konti, no? Tsaka lalo na ngayon, ang mahal ng presyo ng gas. It makes sense na, gaya ng sabi ko kanina, may dalawang option ka. It's either yung gas, it's either yung electric vehicle. 'Di ba? Pag tumaas yung presyo ng gas, okay, yun munang electric vehicle yung gamitin mo. Kapag bumaba na ang presyo ng gas, ayun, pwede mo nang gamitin ulit. 'Di ba? Salitan siya kumbaga. Be smart. So, in conclusion, napakaganda ng Cybertruck. Tahimik pa, 'di ba? Makakatipid ka sa gas, and pang-apat, hindi ko afford. Yun na yun.
wala rin eh. Ano man yung sabihin ko, good or bad, hindi ko afford eh. Pwede ba, Elon, pa-sponsor? O, kahit yung gamit na. O, yun na. See you next time.